Meron po kasing tanong, sir, just a reaction from the Filipino people because they released a statement that then Secretary of Justice Attorney Laila De Lima and Attorney Chel Jokno will be part of the prosecution team. With regards to the impeachment complaint na forward na po sa Senado, ano po yung reaction niyo about that, sir? Hindi na ako nagtataka kasi unang-una yung resulta ng eleksyon kung saan ang mga puwerso ng kadiliman ay nanalo bilang senador number 2 at number 4 ay nagpapatunay na nagsabuatan na ang kadiliman at saka kasamaan. So yung pagiging abogado ng De Lima at ng Chel Jokno, iyan ay further proof na yung kadiliman at kasamaan ay sanipuwersa. Pero nagsanipuwersa pa man din sila, tingin ko pa rin, solid pa rin ang taong bayan sa puwersa ng kabutihan. At mananaig pa rin ang mga 2/3. No? At ang resulta nga ng eleksyon ay malinaw. Binabasura na ang Bangag Jr. So sa akin, kahit anong gawin nilang sabatan, mananaig pa rin ang kabaitan at kabutihan. Attorney, yung agam-agam nila na sinasabi nila daw na yung decision in favor of then Secretary Justice De Lima ay how do I say that? Nabaliktad. Well, nakakuha na ako ng kopya ng isang desisyon na nabaliktad ang desisyon ng RTC. Okay. Ang problema, ang nakita ko lang dispositive portion na nag-grant yung petition for certiorari ng people of the Philippines laban sa desisyon na pabor kay De Lima. At ino-order ang Regional Trial Court na ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso ni Laila De Lima. So bagamat hindi ko pa nakikita talaga yung desisyon at dispositive portion pa lang ang nakikita ko, mukhang nabaliwala ang pagkaka-absulto kay De Lima at haharap na naman siya sa hukuman. Now, kay De Lima at ang kanyang mga kasamang puwersa ng kadiliman, ang aking mensahe, hayan. Wala kasing sekreto na hindi maisasa publiko. Sinabi ko naman na ang judge na nag-grant ng kanyang petition para siya maabsulto ay estudyante niya. Hindi niya yan pinasinungalingan. Ang sabi lang niya, I do not remember. Na sa akin, incredible. Dahil ako, mas matagal ako nagturo sa kanya, full-time ako, hindi part-time. At walang estudyante ko na naging judge na hindi ko alam. Dahil kada judge na maging na ma-appoint na estudyante mo, that's parang a medal to a professor of law. Hindi ako naniniwala na hindi niya naalala yan. Alam niya yan, at yung isang bagay na yan ay dapat ipinabigay alam sa prosecution at sa madlang bayan. I was about to ask, sir, isn't that a conflict of interest? Hindi conflict of interest. Anong term yan, sir? Alam mo, I think na-deprive ng due process ang people of the Philippines nang hindi na-reveal ang relasyon. That's a ground for disqualification for a judge in special relation. No? Dahil matindi ang relasyon ng law professor at kanyang estudyante. Can you imagine a student convicting a former law professor? Sa akin, hindi. So dapat yan isinapubliko. Now, kung isinapubliko yan at hindi nag-object ang prosecution, wala sanang problema. Pero sinikreto. Sir, on another note, sabi nila with regards to hindi pa yata yung final yung result ng election. Were you even surprised that some senators who happen not to be showing sa tinatawag surveys, bigla na lang napunta doon sa highest, considerably high ranking ng top 12 sa Senado? Well, ang mga ehemplo dyan ay si Senator Bato na palaging nasa 6 to 12 at saka si Marcoleta na hindi nag-figure sa top 12. Correct. Well, yan naman talagang resulta ng pagtiwala ng tao kay Tatay Digong. Now, hindi ibig sabihin na dahil hindi mas maraming nanalo sa Duterte 10 ay mahina ang endorsement ni Presidente ang mga boto ng mga Duterte 10 ay napakataas kung ikukumpara mo kung hindi sila na-endorso ni Presidente Duterte. Kaya lang talagang ang politika sa Pilipinas, nandiyan na yung kasikatan at saka nandiyan na yung pera. Pero dahil pumasok naman at naging mas mataas pa si Bato de la Rosa at saka si Marcoleta doon sa inasahan natin, patunay po yan na talagang isinuka ng taong bayan ang mga puwersa ng kadiliman at ng kasamaan, miski sila yung nagsanib puwersa pa. At syempre, importante talaga, ligtas na si VP Sara sa impeachment trial dahil meron na tayong 6 na solid at pagpipilian na lang natin para sa 2 pang kinakailangan na boto. Kailangan lang natin 8 para ma-dismiss yung impeachment trial ay 2 magkapatid Cayetano, 2 magkapatid na Estrada, Mark Villar, Joel Villanueva. So, sa 6 na ito, 2 lang kailangan natin para mabasura na yung impeachment complaint. And I think it's in the bag. The VP will not only stay as Vice President, but if I had my way, at ang taong bayan talaga ay maghuhusga
baka sooner than 2028 magiging presidente ni VP Sara. And then after that, attorney, they will have 1 year. Na parang 1 year ban, hindi sila makafile ng another impeachment complaint. Yes, there's a 1 year bar. Bar. So the next impeachment that they can file, alam mo may issue pa dyan kasi nasa Korte Suprema pa yan. Oo. In fact, hindi pa nare-resolve yung issue na palibasa yung tatlong naunang impeachment complaints ay hindi pinansin ng Kongreso at ang pinansin ay yung pang-apat kung itong pang-apat ay barred ba kasi siya ay in effect the fourth complaint within 1 year. So hanggang ngayon wala pang resulta yan. Okay, oo, sub judice pa yan. Okay? So anyway, yan po yung aking mga reaksyon doon sa pinagyayabang nila na ang kadiliman at ang kasamaan ay sasama sa prosecution. Mabuti po yan para mabasura sila, malampaso at makita ng taong bayan kung ganong kawalang merito yung kaso laban kay VP Sara. Attorney, pwede isa pang question. Yes, of Sabi course. nila na the biggest show of support talaga ay yung nangyari sa gubernatorial candidacy race sa Cebu. Kasi si now Governor Pampari 4, which was proclaimed already, ano lang siya, silent lang siya. She doesn't have money, she doesn't have business, but she won the gubernatorial race. Nagpapasalamat po ako sa mga minamahal kong kababayan sa Cebu. Nagpapatuloy lang po yan ang mga Cebuano may prinsipyo, may paninindigan. Hindi nagpapadala sa kasikatan, hindi nagpapadala sa pera dahil limpak-limpak ang pera na ginastos ni Gwen Garcia dahil helicopter dito, helicopter doon dahil binibigay ng isang gambling lord ang kanyang transportation. No? And yet despite that, panalo pa rin si Pam na walang pera, walang track record, walang kasikatan. Nagpapatunay po yan na talagang kapag ang taong bayan ay nanindigan laban sa kasamaan, laban sa kayabangan, laban sa pagkalaki ng ulo, hindi magtatagal sa pwesto ang mga taong nagtaksil sa katapatan o sa trust ng taong bayan. So congratulations, Pam! Governor Pam! Attorney, ano yung masasabi mo sa mga detractors mo na pilit nilang sinasabi na yan, dapat lang ganyanin yan si attorney kasi ganito, ganyan, protector ka daw ng pogo, ganito, at saka ngayon, na-bar daw nila yung application mo for asylum dito sa Netherlands, at mismong, sabi nga daw attorney, ang DOJ daw, they will try to intervene with respect to your... Dear DOJ, please do that para lalong lumakas sa aking petisyon. At sa mga nagpapakalat na fake news pa more! Dahil mapakoy na deny na asylum, instant deportation na po yan dahil yan ang gusto mangyari ng Marcos. So, mag-ingat po sa mga fake news, lalo na dun sa mga nagpapapansin ng mga taga-Netherlands na hindi wala pumapansin dahil ang lahat ng tao, si Alvin and Tourism lang ang pinapansin. Inggit ka lang kay Alvin and Tourism, kaya ikaw nagpapapansin. Dahil ikaw, walang pumapansin sa'yo, fuera ka dito sa Netherlands. Yun lang ba, wala ka namang last statement or concluding statement? Ang mga kadiliman at kasamaan, hindi kayo mananaig. Thank you, Nandito attorney. na po ang liwanag. Thank you. Bye-bye! Po sa loob ng detention facility ni Mr. Bong Duterte, siya po ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. So, Sir Bong, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Medyo malungkot lang because he cannot kwan yung sa outside world talaga ano nangyayari. So I have to brief him about the election, the outcome ng election, both the local and the national. And very happy na I told him you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So masaya sa. Ano po sinabi niya in particular? Doon sinabi niyong tambak ang kanyang panalo. Ako ang nagsalita sa kanya kasi kung grabe yung outcome yung number of votes mo kaysa yung opponent, alam mo. At saka pang Vice Mayor Basteven, including si Congressman Pulong, and yung anak niya si Omar, also won the congressional seat, 2nd district, and of course Congressman Ungab won 3rd district. Ano pong sinabi niya? Yung sinabi niyong overwhelming ang victory. Nakasmile. Nakasmile. Ngayon, yung ano po, yung 5 na pumasok na inendorso natin para senador, ano po ang sabi niya? Medyo doon na kuhan siya kasi sa senator, sabi ko kasi may mga twist na kukuhan, iba na nag-support na sa kuhan. Kaya sabi ko, overall, do not worry because I think, naman, ang support din nilang kay VP Sara. So,
O yung pinasabi ko po sa kanya na safe na sa impeachment si VP Sara dun sa 6 na sigurado nating kakampi at 6 pa na pagpapilian pa dahil ang kailangan na lang natin ay 2 para hindi na matanggal si VP Sara. Yeah, well, I think para din sa atin, with the overall nangyari sa national plan, alam na tanggal yung mga, alam na, yung sa Congress. Mga buisit, mga Hawad Committee. So I think yung mga opposition ng iba, I think they will think about time. Kung ano yung noon, it cannot go that way. So there's a big chance na ang support with Sara. Nasabi niyo ba ho na yung abante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay natalo? Nasabi niyo sa kanya na natalo si Abante? Ano sabi niya? Ikinuto ko kay PRRD yan, sabi ko, lahat yung mga yung hinarap mo sa Quadcom, sabi ko walang lumusot. Sabi niya, ganun ba? Tawa siya ng tawa. So high spirit siya dahil doon sa resulta ng eleksyon. Oo. Ngayon, ano pong mga request niya kung meron man? Okay, ang sabi niya sa akin, paglapas ko daw. Again and again, would like to thank all those who supported him, moral support, all yung lahat na dito na, because I told him na merong mga tao sa park, nagkakonto ko. Sabi niya, ganun pa. Sabi niya, parang from the bottom of his heart. Talagang papasalamat sa tabong nagsusuporta sa kanya, not only dito sa park, worldwide, pati sa Pilipinas. At ang sinabi lang niya, hindi niya makakalimutan ito. Parang tangalog niya sa liga. Napansin ko po, hindi yung daladalang labada niya. Naglalaban na ba siya on his own? Kinuhaan ko sabi ko sa guard na nagbabantay, sabi ko, I'm here to get his laundry. Pero parang sinabi mo lang, laundry. Hindi na ako nag-insist. Pero ayaw mo maglaba no? Ganon. Pero, ayan, he's okay. High spirit ka. Sir, can we ask question as well? Yes, now, please, Sir, questions. Is Mayor Duterte aware na nanalo talaga yung dear friend niya na now Senator Attorney Rodante Marcoleta? Yes, I give him all the, because hindi na natin masabi na, kasi hindi pa ito official. But I told him na yung, as the counting went, more or less ganito na lumusot. So, in a way, masaya. Masaya talaga. Lalo na sa Davao na lahat ng kuwan niya lumusot. Walang kabila na. Tapos sir, ilang months mo nang hindi nakita si former president? Ako? Yes po. Pagpunta nila sa Hong Kong. Okay. Kasi was expected to from Hong Kong. Yes, fly back to Okay. Sir, can we also ask what your feelings were nung nakita mo for the first time si PRRD ay Mayor Duterte? Mayor na talaga siya ngayon. Yes. Kung siya, I mean, he is a little bit detached kasi nga sa set, wala siyang kuwan sa outside world. So, kailangan pag nanyan, whoever will be sinong susunod, we have to brief him ano nangyayari sa outside world. Kasi sinabi ko, pwede ka ba may cellphone? Sabi ko, pwede kita bilhin bawal ko. Wala, isolated siya. But yet, kung kwentuhan mo na siya, magkuhan mo. How about you, sir, personally? Meron ka bang special emotions or feelings na nung nakita mo siya? Ako? Of course, yes. Pero, ang kaso na, we will leave it to the lawyer. Sir, masaya naman si tatay sa good news na yung pinag-ano mo, sir. Mga good news na hinatid mo today. Masaya si tatay. Oo, masaya. Nagkapos din po, sir. Pakita na niya sa akin. Inasahan ka ba niya? Nasabi ba ni Kong Pulong na kayong papalit? Yeah. Actually, before pa, nagkwento na kanunod ko lang. Kasi nga, because, the election. So, they have to go back, So, pag-usapan na for the meantime, na busy sila sa nila. So, it's my time to watch over him. So, siguro, kung whoever comes here na, si Pulong ba, o si VP Sara, o sino sa mga anak na, ako naman. Meron ba kayong estimated time na pagbalik nyo sa Pilipinas or estimated na may papalit sa inyo rito? Antayin namin sino mga anak na papalit. And then from there, kasi nandito na lang man din kami sa
Netherlands. Balita ko, malapit lang ang Belgium, malapit lang ang Germany. So, kung sino yung papalit, sasabihin ko, bago kami umuwi, papasa na lang. Meron pong malawakang pagtitipon ng mga Pilipino. Una-una, may marcha po dito sa Dahig sa 17. Aha. At meron pong pagtitipon sa 24. At inaayos yung selebrasyon para sa birthday ni VP Sara sa 31, no? Sana po nandun kayo manguna doon sa Oh, mga marcha. ano yung gonna be here? 17, 24, 31. Lahat po tayo, sama-sama po tayo dyan. In fact, I mentioned that to him na magkakaroon ng rally. Kung nga sabi ko nga, alam mo ba, araw-araw nag-uwisita tayo dito, iba-ibang lugar. Doon talaga sa harapan, sabi ko, naguguluhan ng kuhan, kaya pinalipat kami. Katawan. Sinabi nyo, ni King San, walang nag-iwan sa kanya. Palaging may tao rito. Yeah. Sorry. Oo. And it's very grateful talaga po. Yung health naman niya, sir, okay. Meron ba siyang special request na dati kasi pagkain, meron ba siyang binanggit na pagkain ngayon? Yeah, yun lang ang kinuha ko. Sabi ko, any food that you would like, or kuhan, Pero na ako yung words is not living. bawal. Bawal. Saka isa pa kanina, because you know, yan pagpasok ko, I have to digress all my, wala akong dala, cash. Yung nagkikwentuhan na kami, sabi na, may pera ka kay bilihan mo ako coke. Ang togsiro ni tatay. So, ano lang, tapang gwardiya to. Pagbalik ko, bayaran nga. Wala akong kasabi ko. So, nung nakausap kong gwardiya, sabi, paano yan? You know, ang mga kwan dyan, wala silang cash. Kagaya nyo, si Kwan, mag-request ng coke, wala akong cash. Sabi na, next time, can bring a credit card. So, anong request niya? Meron mga vending machines. Ako na. Meron naman credit machine. Iwanan nyo na ng credit card, turuan nyo paano gamitin para makabigyan sa... Bawal din. Bawal din. Doon sa visiting area. Maraming restrictions. Kailan po susunod yung bisita ulit? I'll be back here Friday. Friday. So abangan po namin ang balita ulit sa Same Friday. time. Pero minsan Kasi po, I cannot, hindi ako pwede ako magdikta kung kailan ako mag